What's up mga ka-explorers? Handa na ba kayo maglakbay? Kung naghahanap kayo ng perfect spot pang nature escape or camping na may fresh air and crystal water na tubig and the chillest vibe sa gitna ng mga bundok. Sa vlog na to, I will give an honest review, ano mga dapat gawin at dalhin, at paano pumunta dito. So, let's go! Super duper hype nga nitong Cotomines sa social media, kaya naman pala ang daming dumadayo dito. And literal na malalayo pa talaga sila. Kagaya na lang din namin, na nagpabudol na din. And one of the reason is bottled water naman pala to sa linaw. At syempre adventure na hindi lang pang post, pang soul searching din. Sana all. So kung sawa ka na sa city noise, traffic, drawing na group chat, tara, alis tayo. Let's go. Kasama ng mga nabudol kong friends, dala ang pampag-good vibes at camera para i-share sa inyo itong one of the coolest hidden gem ng Zambales. Kaya huwag ka na mag-skip at dahil kung nagpaplano ka pumunta rito, tapusin mo ang video na ito. Our second attempt in Cotomines. Yes, say hi. Let's go. Sana makapasok na. Kung ano nga bang nangyayari, kung bakit second attempt ito, panoorin nyo sa Zambales Trip Part 1 natin. So kung gusto nyo rin mag-side trip bukod sa Cotomines, pwede nyo puntahan yung mga pinuntahan at ginawa naming mga activities doon. So pag magko-Cotomines kayo, hindi kayo pwedeng dumiretso na lang basta-basta dun sa lugar. Kailangan nyo kumuha ng permit. Dito sa Masinloc Municipality, 130 pesos for day tour and 160 pesos for overnight. Ayan, pinost ko na rin mga ibang informations para sa mga commuters natin and schedules para hindi na kayo mahirapan. 4 a.m. Going now to Unless you wanna go straight to the secret. So kaya kailangan nyo talaga ng permits kasi sa dami ng checkpoints na maninita sa inyo. Okay. Okay, thank you po. Thank you. Very friendly naman yung mga tao dito at lagi nakasmile. And look at the roads. 2 hours like this? Alright, we'll be there in 4 hours then. Okay. Patay tayo dyan. And yes, yung rough road dito is about 20 kilometers. So, kailangan yung mga kotse nyo or yung mga sasakyan yung dadalhin dito is malalaki talaga. Kasi nga, grabe talaga. Maaalog talaga ng gusto yung mga brain cells nyo dito, mga bestie. Katirikan ng araw, kaya saludo dun sa mga riders na pumupunta ng Cotomines. Grabe. Come to me. At nagsisimula na nga yung pagkabalo-balo namin dyan. Epekto talaga yan ng pagkaalog ng mga utak ng mga kasama ko, charing. Madami rin kayo makikitang magagandang views dito habang bumabiyahe. Yung iba nga tamang tambay pa. Mula doon sa municipal, almost 2 hours pa yung biyahe. So, tiis-tiis para masilayan ang ganda ng Cotomines. Another checkpoint with Hugot Post. Thank you po. Make sure nyo lang na hindi nyo mawawala yung papel. Yung sa amin kasi nawala ko. Sorry na. Yung dumating kayo kasutuyo na. Pero syempre, joke lang yan. Diyos ko, magwawala talaga ako. Halos pinost ko yung mga roads na dinaanan namin para naman makita nyo at kung anong vehicle yung gagamitin nyo dito. And this is what they do pag nag-public transpo kayo, yung jeep nila. Ito yung jeep nila. They're fucking crazy. Naalog na talaga ng gusto yung utak nila, Diyos nila. So, worth it nga ba? Let's see. At napatalon nga talaga tayo kaagad sa ganda ng tubig dito at lamig pa. Oh, Jiva, nagmala-mermaid pa ang first song. Sobrang refreshing nga mga B. Pwede nga kayo mag-camping dito at mag-setup ng tent. Pero kaming mga first one, tamang gedli-gedli lang dahil wala yung baon naming tent. So, we're now here in Cotomines. And ito yung baon namin. Checks to go. Much better may baon na kayong foods bago mag-Cotomines. Para-paraan pag kumain. Rice burger! Yummy! Rice burger! And grabe ka amazing nung place. Lushy green na bundok, crystal clear na ilog,
And grabe din ang mga bato rito. May malaki, may itim, may puti. Iba-iba pero parang may kwento bawat isa. Ang daming ang kakaibang bato dito sa paligid. Hindi lang naman kasi basta yan design ng kalikasan. Mayaman din yan sa mga mineral content. Kaya nga dati itong minahan. Nice. Oh, chill ka lang. Dahil sinisigurado naman ng local government natin na malinis at ligtas ang lugar para sa mga dadayo. Kaya lumublob ka lang at lasapin ng tubig na parang galing pa sa kabundukan ng mga diwata. Eh. At syempre, hindi kompleto ang trip kung walang asaran at kulitan. Come to me, Bobby. Hello, vlog. Welcome, Mamsen. Welcome to Kata Mines. OnlyFans. Yeah, sponsored by OnlyFans. This is our director. Director number 2. Director number 2. Cameraman. Superstar. OnlyFans. 1 week in Philippines. At syempre, hindi pwedeng mawala ang pictorial. At medyo pala utos nga ang person dyan. Stand up because it's shallow. Kaso napagtripan tayo dyan pag may time. Get the nips out. Hirap magseryoso pag makukulit kasama mo. This isn't the pose I showed you. This isn't the one I showed. You suck. Oh, Serious. come on. Okay, game. Game face. Yeah, like it. Loving it. From this side. Come on, one more time. Hands up. Look sexy. Look away from the camera. Candid. Like it. Yes. All right, now turn around and give us the give us the butt pose. Director, okay, director. How will I pose? Okay. But At syempre, for the ganti ang person. director. One more. Let me see. Hello, ma'am, sir. Welcome to Kata Mines. And ano-ano nga ba yung mga pwede nyong gawin dito sa Koto Mines? Abay, mag-swimming. Syempre, di ka naman pupunta ng Koto para mag-emote-emote lang. Talon kung talon. Hey! Parang ang sakit ng bagsak nun ah. Pangalawa, pwedeng mag-trekking. May mga trail din around na perfect sa feeling explorer vibes. At kung gusto mo, pwede ka rin sa ilalim mag-trek. Abay, para maiba naman. At totoong chismis, pang bottled water ang tubig. Walang edit yan, no filter. Raw video yan from GoPro. At grabe ang lamig! Pangatlo is picture taking. Instagrammable lahat ng sulok dito. Literal, kahit bato, photogenic. Oh, pak, saan ka pa? At lastly, mag-camping at mag-grill. Madaming pwedeng pagpwestuhan ng tent, or hammock, or foldable chairs. Tapos may dala kayong inihaw, chips, at kwento. Sa Banlawan, may bago silang CR na pinagawa. In fairness, may bidet at flush. Madalas kasi pag ganyang pundok, detabo. So kung plano nyong bumusita rito, here's your quick survival guide. Una, walang 7-Eleven dito, besh. Baunin mo na ang dapat baunin. Magdala na ng pagkain at inumin. May mga tindahan naman din, pero syempre. Pangalawa, mag-ingat sa madudulas na bato. Hindi uso ang pabebe dito, B. Pangatlo, irespeto ang kalikasan. Hoy, basura mo, B. Bit-bit mo yan dito, bit-bitin mo rin pabalik. At ayon nga sa mga matatanda dito sa Koto, may mga nagbabantay nga raw dito sa bundok at ilog. Kaya wag daw basta-basta mag-ingay o kumuha ng mga bato rito. Dahil may mga tagabantay daw na hindi natin nakikita, pero ramdam mo pag nandyan na sila. Kaya matutong rumespeto sa kalikasan at baka swertihin ka pa. May honest rate dito is 8 out of 10. Kasi nga malayo-layo din to mga B. At rough road din ang daan na sana mapagtuunan ng pansin ng LGU. At dahil marites nga ako, napag-alaman kong hindi na na-priority mga taga dito. For me, mali. Kasi dapat sila muna ang unahin. Totoo man o hindi, sana maaksyonan. At yung kanilang basuran sa gilid ng daan, sana maayos. Kung umabot ka sa video na ito, paki-like and share naman. Paki-subscribe na rin para updated ka sa mga travel vlogs natin. And thank you sa mga subscribers natin na patuloy na nanonood. Shout out kay Miss Ayom Chel. Sana na talaga makarating ng Belgium. Shout out kay Loie Amington from Iloilo. Sana makapagdinagyang dyan soon. Shout out kay Irish from Surigao. And shout out kay Alessia Morningstar sa Sub-Saharan Mindanao. O Pax Taray. Kaya i-comment mo na kung tagasan ka din para malaman natin kung saan nakakarating ang video na to. Gala din yorn. Tapos nakasagi pa nga kami ng motor dyan. O, diba? Bayad kami. Charing. Diretso police station tuloy ang peg. Tapos agahan nyo yung punta nyo para makakuha kayo ng magandang parking. Tingnan nyo naman, kalibliban na kami. Dami tuloy tama ng sasakyan. Come away, they said. It'll be fun, they said. At
humugot na nga tong kasama namin. Look at the company. All on their phones.